Pag pinag-usapan ang end of the world, anong unang pumapasok sa isip nyo? Malamang, isang malaki at huling digmaan, yung tinatawag na Armageddon. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ayon sa isang partikular na pag-intindi sa Aklat ng Pahayag, hindi lang pala isa, kundi dalawa ang huling digmaan? Tara, alamin natin yan. So, ito yung malaking tanong, Armageddon na ba talaga ang pinakahuling digmaan? Well, ayon sa interpretasyong tinitingnan natin, medyo mas komplikado yan. Yung karaniwang iniisip natin tungkol sa Armageddon, baka yun pala ay hindi pa ang buong kwento. Dito natin makikita ng malinaw. Yung akala nating iisang event lang, sa totoo lang, dalawang magkaibang digmaan pala. Yung una, tao laban sa tao. Yung pangalawa, Diyos laban sa tao. Tingnan nyo yung resulta, magkabaligtad. Sa una, mananalo ang Antikristo. Sa pangalawa, matatalo siya. Unahin natin yung una. Okay, so ang unang digmaan ay tinatawag na digmaan ng Antikristo. Ito yung klase ng digmaan na parang napapanood natin sa mga pelikula. Isang global catastrophe na mga tao rin ang may gawa. Ano raw ang magti-trigger nito? Isang sirang kasunduan. Isipin nyo may isang 7 taon peace treaty na ginawa ng Antikristo, tapos sa kalagitnaan, bigla na lang nila itong babaliin. At doon na magsisimula ang gulo. World War III daw, sabi sa ating source. At ang epekto, sobrang lala. 1/3, 1/3 ng buong populasyon ng mundo ang mamamatay. At dahil sa matinding kaguluhan na to, doon na makukuha ng Antikristo ang total control sa buong mundo. Kaya ito ang tandaan natin. Itong unang digmaan, ito ang nagbibigay kapangyarihan sa kasamaan. Ngayon, pumunta na tayo sa ikalawa at sa tunay na huling digmaan, ang Armageddon. At dito, sobrang linaw ng pagkakaiba. Kung yung una ay gawa ng tao, ito raw ay hindi isang labanan ng tao, kundi isang direktang paghatol na galing sa Diyos. Sabi sa Aklat ng Pahayag, ang Armageddon ay part ng series of final judgments ng Diyos. Ito yung ika-6 na mangkok ng kanyang puot. So ito na yung punto kung saan direkta nang makikialam ang langit sa mga nangyayari sa lupa. Hindi na ito laban ng mga bansa lang. At dito kitang-kita yung dalawang panig na maglalaban. Sa isang dako, si Hesukristo at ang hukbo ng langit. Sa kabila naman, yung halimaw o the beast at lahat ng hari sa mundo. Ito na yung ultimate showdown sa pagitan ng mabuti at masama. Pero teka muna, sino nga ba itong hukbo ng langit na kasama ni Kristo? Dito nagiging sobrang interesante ang paliwanag na tinitingnan natin. Ayon sa pahayag, inilalarawan sila na nakasuot ng malinis at puting lino at nakasakay sa mga puting kabayo kasunod ng kanilang commander. Isang napakagandang imahe, di ba? Pero ang tanong, sino sila? Ang natural nating iisipin, syempre mga anghel yan. Pero ayon sa pinag-aaralan natin, hindi pala. Meron itong isang very bold at kakaibang paliwanag. Ang sagot daw ay isang malaking hindi. Hindi sila mga anghel. Sa halip, sila raw ay mga taong namatay bilang martyr para sa kanilang pananampalataya at ngayon ay muling binuhay para sumama sa laban na to. At para maging mas specific pa, kinikilala ng interpretasyong ito ang hukbo bilang yung 144,000 na binanggit din sa Aklat ng Pahayag. Sila raw ang first fruits o yung mga unang bunga ng kaligtasan na piniling bumalik kasama ni Kristo para isagawa ang banal na paghatol. So, ano ang mangyayari pagkatapos ng epic na laban ng ito? Well, ayon sa propesya, ang resulta ay mabilis at decisive at ito ang magsisimula ng isang bago at ibang-iba na panahon para sa mundo. Mabilis lang daw ang mangyayari. Yung mga leader ng rebellion, yung halimaw at yung huwad na propeta, agad-agad silang huhulihin at itatapon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Tapos, lahat ng hukbo nila wawasakin. Simple lang, malilinis ang daan. At ang tagumpay na ito yung magbibigay daan sa pagtatayo ng 1,000 taong kaharian. Ito yung panahon kung saan si Kristo na mismo ang maghahari dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon ng kapayapaan. Okay, so nalaman natin ang lahat ng detaling yan. Napaka-complex, di ba? Pero ang tanong, so what? Bakit mahalagang malaman ang mga to? Dito na pumapasok yung pinaka-importanting aral. Sabi dito, ang punto ng kaalamang ito ay hindi lang para malaman kung anong mangyayari, kundi para kumilos ngayon. Tinatawag ito sa ating source na paghahanda ng nobya o sa Koreano,
Shinbu Danjang. Ito yung espiritual na paghahanda. At yung matuwid na gawa ng mga mananampalataya, yun daw yung malinis na lino na isusuot nila. Sa huli, ang buong interpretasyon na ito ay nagiiwan sa atin ng isang pagtipilian, maging handa at maging parte ng darating na kaharian o harapin ang mga susunod na mangyayari ng hindi handa. Kaya ang tanong na naiiwan para sa bawat isa sa atin ay ito: paano binabago ng kaalaman mo tungkol sa hinaharap ang paraan ng pamumuhay mo ngayon?